Ito bang aklat ng Acts ay isinulat ni Luke. At si Luke po, dalawa ang aklat na kanyang naisulat. Ang una ay Book of Luke, which is the Gospel. At ito yung Book of Acts, yung continuation ng ministry ni Jesus Christ. Ito yung bridge na nag-uugnay sa ministry ng mga disciple. Si Luke po ay tawag ni Paul sa kanya, he is a beloved physician. Kaya po naka-white ako ngayon eh. Nandiyan. May connect pala. So, he is a beloved physician. And dun po sa aklat ng Luke, pinakita po niya doon na theologians said na he is a educated writer. Maganda yung pagkakasulat niya ng genealogy ni Jesus Christ, kaiba dun sa pagkakasulat ni Matthew. Kung saan si Matthew, sinasabi ng mga theologian na kinuha niya yung kanyang genealogy sa side ni Joseph. But si Luke ay kinuha niya sa side ni Mary. And some theologians says that hindi man nakita ni Luke si Jesus Christ nung nagmi-ministry siya, pero ang account na ginawa niya mostly ay mula sa ang pinagmula ng istorya niya ay walang iba kundi si Mary. No? And si Theophilus po ang recipient ng libro na isinulat ni Luke. Sabi, Theophilus, ang meaning nito, from the Greek word theos, which is God, philos, which is friend or love. Ibig sabihin, the meaning of Theophilus is love of God or friend of God. And Theophilus, sabi ng mga theologian, sabi dun sa sa letter ni Paul dun sa pagkakasulat ni Luke, in-address niya si Theophilus na most excellency, kagalang-galang. Ibig sabihin, itong si Theophilus ay may katungkulan sa mataas na katungkulan nung kapanahonan niya. And nung panahon na yon, si Paul ay nasa kulungan, second imprisonment ni Paul and first imprisonment and second imprisonment ni Paul ay nasa Rome si Luke. And doon po sa yan. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. And sabi dito, maaring gumamit si Luke ng alias para hindi, dahil doon sa panahon na yon ay pagting ng pagting ang persecution na naranasan ng mga Christian, kaya si Luke ay gumamit ng pseudonym na Theophilus to address doon sa sinusulatan niya. No? Parang i-hide niya yung the real identity ng sinulatan niya. And sa panahon natin, it is also addressed to all the believers. So sabi po dito sa verse 1, in the first book of Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to teach, to do, and teach. Ayan. So pwede po bumalik tayo sa una, structure of the text. Let us see the structure of the text bago po ang lahat. And yung structure of the text natin, yung verse 1 to 3, Jesus Christ presented himself alive to his disciples. Yung verse 4 to 5, Jesus presented God's promise of the baptism of the Holy Spirit. And verse 6 to 8, Jesus Christ emphasized the power of two witnesses.
And verse 9 to 11, Jesus Christ promised of His second coming. So dito po sa verse 1 to 3, sinabi dito ni Luke kay Theophilus yung mga ginawa at yung mga turo ni Jesus Christ nung siya pa ay kasama ng mga believer. Meron po ba kayo natandaan na turo ni Jesus Christ sa Book of Luke? No? Meron po ba? No, isa po sa napag-aralan natin before is the parable of the Good Samaritan. Kung saan itinuro doon ni Jesus Christ how to be compassionate to others. No? Sabi, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal sa iyong sarili. At tinuro din niya yun how to forgive. Na kapag ka ikaw ay nagpatawad, ito din yung paraan para kapatawarin ng Amang nasa langit. Tingnan mo nga yung katabi mo, meron pa ba yung galit yan sa kapwa niya? Ayan. So napakahalaga po, nakita natin nung nag-ministry si Jesus Christ, ang daming nakinig sa Kanya, ang daming na eager na matuto. Ang dami na nakikinig, ang dami na sumusunod, ang dami na disciple ni Jesus Christ. Pero lahat no yun, hindi lahat sumunod. Tama po? Meron lang siyang chosen people. Sabi dito sa verse 2, until the day when he was taken up, He had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen. Maraming tinawag, pero konti ang hinirang. Isa ka ba doon sa hinirang ng Diyos? Dapat. Huwag kang gagaya. Huwag kang magpapaiwan. Kung tinawag ka ni Jesus Christ, patuloy kang mag-aral. Patuloy kang magpakalalim sa pagkakilala sa Kanya sapagkat yun yung magiging foundation mo para hindi ka matangay ng ibang katuruan. Tama po? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaiwan. Di ba? Masarap na yung lahat lumalago. Asan ka? Kahapon meron tayong training. Napakaganda ng turo ni Pastor Derry. Tingnan mo nga yung katabi mo, nandito ba siya kahapon? Sabihin mo nga kung hindi, wala siya dito, sinayang mo yung pagkakataon. Pero congratulations po sa mga narito na umattend ng training. Kasi nakita natin doon yung hunger nila na matuto, yung hunger nila na magpakalalim, at yung hunger nila na maggamit sa kaharian ng Diyos. Are you a witness of Jesus Christ? Ang tema po natin dito is empowerment to the witnesses of Jesus Christ. Yung empowerment, ibig sabihin may process ka na pagdadaanan. Di ba nga, yung 4E's natin, encounter, empowerment, equipping. Ibig sabihin, nasa process tayo. Nung nakilala mo si Jesus Christ, hindi sapat na tinanggap mo lang siya. Tama? Nung tinanggap mo siya, mas naisin mo na makilala siya ng mas malalim, naisin mo na tawagin ka ng kaibigan, naisin mo na tawagin ka na anak ng Diyos. Tanong ko lang po, kamusta ang puso mo? Yan ba ay tumitibok para kay Jesus? Dapat.
Dapat ang puso natin ay tumitibok para kay Jesus. Dahil kapag kainuna natin, mahalin ang Diyos above all things will follow. Amen? Kaya kung gusto mo na yumaman, hindi lang sa material na bagay, gustuhin mo na yumaman higit sa material na bagay. Yun yung biyaya at pagpapalang espiritual na kaloob ng iyong pananampalataya mula kay Kristo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mayaman na ba siya? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. No? Sabi dito, kinuman ni Jesus Christ ang kanyang mga disciple na manatili. No? Verse 3, He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. After 3 days, pagkatapos na nagpakasakit si Jesus Christ, His suffering, after His death, after 3 days, He rose again. And to prove that He rose again, He appeared to His disciples. And for 40 days, hindi niya sinayang yung mga sandali na yun para lalong matuto ang kanyang mga disipulo patungkol sa paghahari ng Diyos. Sino ang recipient nito? Those who have chosen by God. Those who hear the word and keep them in their heart. Those who apply the words and the teaching of the Lord Jesus Christ. Are you one of those? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yes. So makita po natin, Jesus is alive. Amen? Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kung buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat buhay din tayo. Sa pananampalataya, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Amen? Amen. So sabi dito sa verse 4, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said He heard from me. Na mula pa noon, sinabi na ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, merong pangako ang Diyos. Merong pangako ang Ama na nasa langit. Ako ay lilisan muna panandalian. Sandali lang. Pero meron akong iiwanan sa inyo na magiging kasama niyo. Diba? Tapat ba ang Diyos sa kanyang mga pangako? Amen. Purihin ang Panginoon. And sabi dito, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, sino po dito nakatapos na ng Soul Revive? 8 lessons. Yung 8 lessons na yun, nagkaroon tayo in the knowledge of God. Na si Jesus Christ ay Diyos. Tama? Na meron tayong Diyos na nagkakaisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. United. Ekad Elohim. Wow, salamat Pastor Robert. Ayan, meron tayong teacher na masigasig na magturo sa atin. Amen? And sabi dito, sabi niya, for John baptized with water,
Alam niyo po yung word baptism? Ang ibig sabihin po niyan, immerse. Itong mga disciple na to, naturuan sila ni Jesus Christ ng patungkol sa paghahari ng Diyos. Na-transform sila, and yung pananampalataya nila lumago, yung pananampalataya nila tumatag, at they decided to undergo water baptism. They undergone water baptism. Amen? Nung si Jesus Christ, bago mag-ministry, pumunta siya kay John, sabi niya, kailangan siyang magbautismuhan sapagkat yun ang nararapat na sabi ng Diyos. So sabi naman ni John, hindi nga ako karapat-dapat magbautismo sa iyo eh. Kasi kahit na tagadala ng sandalyas mo, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi ni Jesus Christ, yun ang gawin mo sapagkat yun ang nararapat na gawin niya. Na bago pa siya mag-ministry, sinunod ni Jesus Christ lahat ng mga proseso sa pag-ministry. Ikaw ba nakasunod na? O sumusunod pa lang? Diba? Napakabuti ng Diyos sa JCC, sa wisdom and knowledge na pinagkakalob niya sa ating mga leaders na unti-unti. Dati hindi ganito, pero ngayon sobrang orderly na tayo. Because God is the God of order. At yung vision natin na magkaroon ng 1,000, mangyayari yan pagka tayo ay sumunod, pagka tayo ay in order. Tama po? Pero kung hiwa-hiwalay tayo, watak-watak tayo, iba yung takbo ng isip natin, iba yung takbo ng puso natin, hindi mangyayari yung vision na yon. Pero dahil sa pagkakaisa natin, nagpapa-under tayo sa authority, nagpapa-under tayo sa ating leader, tiyak at tiyak, mangyayari yung vision na meron tayo. Amen? Naniniwala ka ba? Yun nga lang yung Global Center. Kung naka-attend kayo dun sa Prime Movers Assembly, pinakita dun yung Global Center na plano. I believe, plano ng Lord yun. And I believe, naggagawin at magiging karoon ng katuparan yun sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Amen? Tanong ko, kabahagi ka ba sa planong yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, yung baptism, ibig sabihin nun, pagka water baptized ka, it conveys the idea of immersion or being plunged into water, symbolizing spiritual cleansing, death to sin, and resurrection to new life in Christ. Sino po dito hindi na water baptized? Praise the Lord. Lahat po na water baptized na? Ayun. So kung hindi pa po tayo na water baptized, magpatuloy po tayo at pagka merong panawagan dito si Pastor Edmar, sino magpa-water baptized, lumapit lang po kayo kay Pastor Edmar. Meron po tayong ganyang ginagawa. Tama po, Pastor Edmar? Amen. And sabi dito, baptizing of the Holy Spirit is an experience where believers are immersed in the Holy Spirit, empowering them for ministry, witness, and living out their faith. Mahalaga pa yung water of baptism, yung Holy Spirit baptism. Alam niyo po, hindi kayo mababautismuhan ng banal na spirito kung hindi niyo in-immerse ang sarili niyo in knowing God, in knowing Jesus. Why?
Jesus Christ is the one na nagpapahintulot na mabautismuhan ang isang tao kasi karapat-dapat na siya. Amen? Kung nabautismuhan ka ng tubig, i-discern mo sa puso mo na mabautismuhan ka rin ng banal na Espiritu. Why? Kasi ito yung powerful tool na meron tayo bilang mga witness ng Panginoong Hesukristo. Why? Pangako ito ng Ama eh. Pangako din ito ni Jesus Christ. Commanded ito ni Jesus Christ na sa mga disciple niya na hintayin nyo ang pangako ng Diyos Ama. Huwag muna kayong aalis dito. Hindi pa kayo pwedeng humayo. Meron pang kulang sa inyo. Merong mga nagtuturo ngayon na sabi nila, hindi na evident ang work of the Holy Spirit in our time. Sabi nila, nung panahon lang yon ng mga apostles. Pero ngayon hindi na. Hello? Naniniwala ka ba sa ganon? Purihin ang Panginoon sa buhay mo. Kasi, paano natin masasabi na ang Diyos noon ay Diyos ngayon at Diyos na darating kung hindi na nag-work ang banal na Espiritu? Ang characteristics ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, they have the same attributes and they have the same characteristics. But they only differ in function. Nung si Jesus Christ ay namatay, muling nabuhay, nagawa na niya ang kanyang tungkulin. At ngayon, ang banal na Espiritu naman ang kumikilos sa bawat isa. Bakit may mga disipulo na inalay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon? Bakit yung mga disipulo noon, kaya nila lahat suungin? Even their life is in danger. Kasi, nung panahon nila, napuspos sila ng banal na Espiritu. Sa panahon ba natin ngayon, dinideserve ba natin na mapuspos tayo ng banal na Espiritu? Pag meron ba pinapagawa ang pastor natin sa atin, pinagpe-pray ba natin yon ng marubduban? Hinihingi ba natin na tulungan tayo ng banal na Espiritu? Dapat. Dahil magagawa mo lamang yung mga bagay na hindi mo kayang sukatin kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Harapin mo man ang pinakamatinding pagsubok sa buhay mo. Mananatili at mananatili ka na naglilingkod sa Panginoon. Mawalan ka man ng trabaho, hindi ka pababayaan ng Diyos. Wala kang kakainin bukas, magpo-provide ang Diyos. Mamatayan ka man ng asawa, mananatili ka pa rin maglilingkod sa Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan po ang nagagawa ng banal na Espiritu sa mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga, hindi tayo disciple ni Pastor Robert, hindi tayo disciple ni Pastor Edmar, hindi tayo disciple ni Pastor Boy, but we are disciples of Jesus Christ. At yung mga turo na meron tayo mula kay Jesus Christ yan, nag-flow lang sa mga nauna sa atin at magpo-flow pa rin hanggang sa iyo from generation to generation.
Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, sabi dito, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Nakatuon ba sa sinasabi ni Jesus Christ ang isipan ng kanyang mga disipulo? Hindi. Kasi yung sinasabi nung disipulo, yung millennial reign. No, sabi sa Zechariah 14 verse 4, on that day, his feet shall stand on the Mount Olives that lies before Jerusalem on the east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other shall move southward. Ito na yung sinasabi, yung millennial reign. Pero bago ang millennial reign, merong pang rapture. Tama? Merong crowning o awarding of rewards. Ang tanong ko, pag dumating ba si Jesus Christ ngayon, tatanggap ka ng reward mula sa Kanya? I-desire mo 5 crowns. Crown of righteousness, the crown of life. Oh, dami. At higit sa lahat, pagdating niya, di ba sabi niya, pangako niya sa kanyang mga disipulo, paghahanda ko kayo ng matitirahan sa kaharian ng aking Ama, kung saan lantay na gitno ang nilalakaran. Meron ka na bang condominium sa langit? Mansion. Diba? Sabi ni Jesus Christ. Alam niyo po ba kung bakit may mga die-hard followers si Jesus Christ? Kasi ito yung pinanghahawakan nila. At yun din dapat ang panghawakan ng bawat isa sa atin. Kung bakit nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, kung bakit nagpapatuloy tayo bilang witness ni Jesus Christ, kasi meron tayong inaasahan. Yung pangako ni Jesus Christ, sabi dito, and when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and the cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? 'Tis Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go to heaven. See, Jesus who ascended into heaven is the same Jesus who will descend and be with his witness, with his disciples, with his followers. Tama? Are you one of those na nag-iintay kay Jesus Christ? O baka naman tutulog-tulog ka? Tingnan mo ang katabi mo na nagagano na ba? Amen? So, nakita po natin dito the witness. The Holy Spirit is upon them. The reason is them to become a witness. Alam niyo po yung word na witness, it comes from the Greek word martyr. Meron pa bang martyr ngayon? Sabi, yung mag-asawa laging nag-aaway. Ang advice ni Kumare, iwan mo na yung asawa mo. Papatay ka naman yan sa bugbog. Pero ito, talagang martyr. A witness of Jesus Christ is truly a martyr. Bakit po? Base sa mga
pinagdaanan ng mga disipulo, the 12 disciples, kung paano sila namatay. Merong pinugutan ng ulo, merong biniyak ang katawan, merong patiwarek na pinatay, merong sinunog. Handa ka ba na maranasan yon? Kapag ka sinabi sa'yo, hindi ka na makakabili ng anumang pagkain kapag ka wala kang tatak sa iyong kamay. May chips. Uso na yun sa ibang lugar. May chips sa kanilang kamay. Yun lang yung itinatapat nila dun sa scanner. Bayad na yung kanilang mga pagkain. Yung ginrocery nila. Pero sabi sa Biblia, kapag ganon yung dumating ang panahon, mamundo ka na. Doon ka mamuhay sa bundok. Huwag ka lang sumunod sa ganong kasi mararanasan mo yung matinding hirap, the tribulation. Sino dito sigurado makakasama sa rapture? Sino dito sigurado makakasama sa tribulation? Huwag mong naisin na maiwan ka. Naisin mo na pag dumating si Jesus Christ, handa ka at kasama ka at tatanggapin mo yung reward na nakalaan sa mga witness niya na sumunod at namuhay para sa Kanya. Amen? Ang hina naman ng palakpak niyo para sa Lord. Purihin ang Panginoon. Yan. Jesus Christ's second coming will surely happen, for it was a promise made by God. Ang Diyos na nangako sa atin ay Diyos na tapat. At ang kanyang mga salita ay mananatili. Amen? Ang mga bagay sa mundong ito will pass away, but God's word still remains. His second coming is our blessed hope. Kaya tayo, anuman yung pinagdaraanan natin, anumang hirap, yung ating nararanasan, anumang persecution, yung tinatanggap mo, manatili ka pa rin sa pananampalataya mo, manatili ka pa rin sa pagiging disipulo, manatili ka pa rin maging witness ng Panginoon. Katulad ng mga naunang disipulo. Gusto ng Panginoon, ganun din tayo mamuhay. Amen? His second coming is one of the greatest messages of Jesus Christ to the world. He will come to heaven the same way Jesus went into the heaven. Tiyak na tiyak yan. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At para mapagtagumpayan mo lahat ng mga persecution, trials, challenges sa buhay nito, immerse yourself in the presence of the Holy Spirit. Dahil siya ang tutulong sa iyo para bawat araw, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat buwan, bawat taon, mapagtatagumpayan mo. Sabi nga, we do not wrestle against flesh and blood, but against power and principalities of this world. Hindi mo lang alam, nung ikaw ay naging mananampalataya, ikaw na yung pinaghihirapan ng kaaway. Ikaw na yung pilit na binabakbak ng dyablo sa pananampalataya mo. Pero dapat, hindi ka magpapatinag sa anumang gawa ng kaaway. Si Job, naranasan niya
mawalan ng asawa, hindi yung asawa, natili yung asawa niya eh. Sabi nga, sumpain mo na yung Diyos mo. Nawala ng pag-aari, nawala ng mga anak, pero nanatili siyang tapat sa Diyos. Kapag tayo nanatiling tapat at sumunod sa Panginoon, ang Diyos ay tapat na nangako sa atin. Maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Abundant life ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na hindi, bakit ganun, Lord? Kung bakit tinanggap kita? Kung bakit sinabi ko na maglilingkod ako sa iyo? Kung bakit doon pa ko naranasan na maraming pagsubok sa buhay ko? Kapatid, you need to be aware of the scheme of the enemy. Ang nais niya, wasakin ka. Ang nais niya, patayin ka. Ang nais niya, mawalay ka sa presensya ng Panginoon. Papayag ka ba? Purihin ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, balikan po natin ang ating outline. Sa verse 1 to 3, Jesus empowered the disciples to be witnesses of the gospel. Una, the disciples witnessed the works and the teachings of Jesus Christ. Kung hindi mo itinalaga ang buhay mo para matuto sa turo ni Jesus Christ, para maipamuhay ang turo ni Jesus Christ, you will not become a powerful witness. The disciples, as witnesses, heard and followed Jesus' commands and instruction. Ibig sabihin nun, ang witness ng Lord, nakikinig at sumusunod sa sinasabi ng kanyang Panginoon. Hindi lang Panginoon, Panginoon. Pray ka ng pray, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Makinig ka rin. Baka may dapat kang gawin bago ibigay sa'yo ni Lord yung hinihingi mo. At kapag ka nakinig ka, matuto ka rin sumunod. Hindi yung nakinig ka, wala ka namang ginawa. Kasi faith without action is dead. And when the disciples witnessed Jesus' resurrection, patunay na ang Diyos natin ay makampangyarihan at ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay. Hindi siya taon-taon namamatay at hindi siya taon-taon inililibing, hindi siya taon-taon inilalakad sa kalye. Sapagkat yung Diyos na sinasabi natin ay Diyos na makapangyarihan, siya ay namatay at muling nabuhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Pangalawa pong point natin, Jesus empowered the disciples through the power of the Holy Spirit. He empowered His disciples through the baptism of the Holy Spirit. His disciples experienced the baptism of the Holy Spirit because they pray a lot. They immersed a lot in the presence of God. Kaya dapat, lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Lagi kang nagbabasa ng Bible. Huwag naman puro Facebook na lang, scroll ka na lang ng scroll. Develop your devotion to the Lord. Every morning, umawit ka, magbasa ka ng salita, mag-pray ka kung ano yung kailangan mo, kumuha ka ng ballpen, ano ba sinabi sa akin ng Lord sa salita niya na to, ano ba yung dapat kong gawin? Diba? Develop your devotion. Develop your prayer life. Kasi kung hindi mo gagawin yun, napaka-imposible na maranasan mo yung presensya ng Panginoon. Kahit na ikaw lang mag-isa,
Kapag ka nagbabasa ka ng Word of God, nagbabasa ka ng Biblia, nagpe-pray ka, mararanasan mo yung banal na Espiritu, mararanasan mo yung pangusap ng Panginoon, mararanasan mo yung pagkilos ng Panginoon doon sa oras na yun kung nasaan ka. Ba, sabi nga, tinuro nga ni Jesus Christ, aklat ng Luke, kung paano manalangin, the Lord's Prayer. Pero kung hindi mo ginagawa ito, dinidesire mo man na mabautismohan ka ng banal na Espiritu, sinasabi ko sa iyo, kapatid, hindi mangyayari yun. It takes a lot of time to be filled with the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit is a person na nais din niya maging intimate ang inyong samahan. Katulad ni Jesus Christ, He wants intimacy with His disciples. The same as the Holy Spirit, He wants intimacy with you. Amen? Sino dito naranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu? Kapag ka nagpe-pray ka, naiiyak ka? Kapag ka nalulumbay ka, nakukomfort ka? Kapag ka nalulose ka ng hope, nagkakaroon ka ng encouragement? That's the work of the Holy Spirit. Kapag may kailangan ka na kailangan maunawaan, the Holy Spirit will give you the knowledge, the understanding of the things that is happening to you. That's the gift of the Holy Spirit. Kapag ka nakakaranas ka ng lumbay, nakakaranas ka ng dina-transform ka ng Lord to be patient, to have hope, to have joy in your heart kahit na sa anumang sitwasyon, kahit na namatayan ka pero may kapayapaan ka sa puso mo, may kagalakan ka sa puso mo dahil patuloy mo naranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. And those who immersed themselves in the presence of the Holy Spirit is powerful. Because the power of the Lord is upon those people. Amen? Kasama ko pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayo sa sinasabi ko? Good morning! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, He empowered His disciples to be witnesses of His works. Hindi panghula. Hindi para itaas yung sarili niya, kundi para itaas ang Diyos sa buhay niya. Amen? He empowered His disciples to witnesses every corner of the earth. Sa lahat ng sulok ng mundo, merong itinalaga, merong pinili, merong hinirang ang Diyos para maghayag ng kanyang salita. Amen. No? Pakita po natin theology of the text. Jesus Christ was sent by the Father in heaven for the people to be saved through His life, death on the cross, resurrection, and His second coming. The work of the Holy Spirit is to spread the message that salvation is found in Jesus Christ alone. Amen? Application: be a powerful witness of the gospel, immersed in the knowledge of Christ, His works, teachings, instructions, and resurrection. Pangalawa, be a powerful witness, immersed in the presence of the Holy Spirit and desire to be baptized with the Holy Spirit. Pangatlo, be a powerful witness of Christ, armed and ready to face all challenges and trials until He come again. Are you ready? Amen.
Para sa atin pong conclusion, an empowered witness of the gospel is the one empowered by the Holy Spirit, able to endure all circumstances until Jesus comes again. Nakita po natin dito, pag binasa natin yung succeeding chapters and verses ng Book of Acts, when disciples were baptized by the Holy Spirit, He will become bold and powerful witness of the gospel. Powerful witness of Jesus Christ. Because He is empowered by the Holy Spirit. Amen? Purihin po ang Panginoon.